92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kapatid, halika na! Magliwaliw sa isang mabilisang pagsasama. Yee! Mabilisan lang to, kapatid, ha? Pero marami kang madadampot, marami kang makukuha at syempre, pwede ka pang mag-share ng iyong kuro-kuro, mga opinyon sa mga maririnig mo. At hindi ito chismis. Mga totoong kwento na ipinadadala ninyo dito sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo, ha? Sa mga kapatid natin na patuloy na mga nagpapadala ng inyong mga kwento. Saan ba pinapadala? Para doon sa mga bago mga nakikinig sa atin. Yung iba po ay nag-i-email sa amin. Paano ini-email? Meron silang Dear Kuya Poy story na ipapadala sa dearkuyapoy@gmail.com. Ayan, thank you so very much, mga kapatid. At syempre, nandyan din yung mga nag-PPM sa amin, nagpa-private message, rumerekta. Dahil sumali na sila, nag-join na doon sa ating H2H Conversation Official Facebook page. Yan po yun, no? Community page natin yan. Lahat ng mga updates dito sa ating programang Usapang Puso sa Puso ay nandyan. Ayan, ha? H2H Conversation Official. At ang maganda pa, kapag ka nag-join ka dyan, pwede kang, halimbawa, in the event na ikaw ay nakikinig, tapos medyo naputol dahil meron kang ginawa, meron kang kailangang, o kaya nakatulugan mo, ganyan. Puntahan nyo lamang po. Nandyan, solid na mga kwento natin. Mga story ang pwede nyong balik-balikan sa H2H Conversation Official Facebook page. It's a community page. You have to join. Yan. Ganoon. Diyan din po kayo mag-private message ng inyong Dear Kuya Poy story o kaya naman ng inyong H2H confessions along with your contact numbers. Para makontak nga po kayo ng aming producer na si Jeff Batlangao o kaya naman ay si Rema Anwar. Ganoon, para mas mabilis yung mga pag-uusap natin. Okay? At dahil nga po, suportang-suporta. Ang dami pa rin mga nanonood, mga nakikinig sa atin ngayon. Kahit na yung iba medyo nagpapahila-hilata muna o kaya naman naglilinis-linis lamang sa kanilang mga tahanan. Na-appreciate naman po namin na kayo ay nag-share pa rin ng ating live streaming. Thank you mga kapatid. Kaya i-share pa ng i-share ang ating live streaming ngayon, ha? Kung ano man ang inyong kinakalikot, ano ang ginagawa ninyo sa inyong tahanan o yung iba ay nandyan nga. Medyo iilan lang ang kasama sa trabaho. Mas napapabilis ang trabaho dahil hindi pumasok yung madaldal na katabi mo sa desk. Yung laging chika ng chika dyan. Na pagka hindi ka nakikinig sa chinichika niya, nangangalabit pa. At grabe pa kung mga labit. Nagkakapasa na. Grabe yung iba kapag ka nangalabit, no? Yung magkakapasa ka. Yung talagang papansinin mo. Minsan pag ako gumante, abuting ka eh. Nag-iipon. Kalabit lang, nagkapasa ako, friend. Hindi ko tuloy maintindihan kung friend ka ba talaga. Hinay-hinay lang naman. Pero kung ang ipinangangalabit nyo nga dyan, mga kapatid, ay yung huy, H2H na. Yan! Pwede. Bilis na. Bilis na. Lakas mo na yung radyo. Heart to heart na. Yan. Sige na, naubusan ako ng ng wifi. Pakonekta. Heart to heart na tayo. Kaya okay lang yan. Kahit magkapasa pa. Depende lang sa kinakalabit, ha. Yung kalabit na pangkaibigan lang, ha. Hindi yung kalabit na magkakasala ka, ha. Ikaw, ha. Sandali lang, hinahanap ko lang dahil gusto ko rin syempreng i-share dito sa aking. Ayan na. Yun. Share. Yan, sabay tayo. At dahil nga sa pamamagitan ng inyong pag-share, sa pamamagitan ng inyong pagkokomento, mga kapatid, meron tayong Pamigay Wednesday, Araw ng Kalayaan.
Araw ng kalayaan na pamimigay na 250 pesos na cash at isa ring sulit TV box. Yan ha. Kaya antabayanan nga po namin ang inyong mga kasagutan, antabayanan namin ang inyong mga opinyon sa ating mga pagsasama-samahang mga kwento dito sa H2H Confessions, sa ating Love Question of the Day at sa ating Dear Kuya Poy Story. Ayan, at syempre, eto na nga rin ang ating mga hotlines. Please take note. Etong ating mga hotlines para sa inyong mga kasagutan din, para sa inyong mga kuro-kuro, maitutulong sa ating makakausap, sa inyong kwento mapapakinggan. Eto na nga po ang mga hotlines, 8631-5788 o kaya naman yung 8631-6674. Ulitin natin, 8631-5788. O kaya naman ay ang 8631-6674. Nandyan na nga po ang lahat ng mga impormasyon na kailangan ninyo. Kaya naman itutok mo na yan dito kay Kuya Poy, ang inyong Gwapopoy, para umpisa na natin ang ating H2H Confessions. Aminadong nagloko ang ating makakausap na si Roland. Kaya ngayon takot at ayaw niyang maranasan ang kanyang ginawa na kalokohan sa kanyang jowa na si Frances. Si Roland hindi tuloy maiwasan na mapraning sa posibleng karma na dumating o bumalik sa kanya. Hanggang ngayon hindi tuloy alam ni Roland kung papaano ang tamang pag-handle sa nararamdamang takot at kaba sa kalokohang ginawa niya sa kanyang jowa na si Frances. Kaya mula dito sa Pasig, 28 years old, Roland, kausapin na po natin mga kapatid. Lakas na ang inyong mga radyo at i-share na ang ating live streaming. Roland, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po, Kuya Boy. Roland, ito bang si Frances ay nalaman itong kalokohan mo? Umamin ka ba o nahuli ka niya? Bali, hindi pa po niya alam. Uy, hindi pa alam ha. Gano'n na kayo katagal na mag-jowa ni Frances? 4 years po. At kailan nag-umpisa ang panloloko mo sa kanya? Matagal na ba o recently lang? Recently lang nung may nakainuman ako mga kaibigan ko. May kasamang Roland, medyo nawawala yung linya mo. May kasamang babae. Hindi ko naman siya kilala masyado, pero parang nagkatinginan kami. Nagkatinginan? Tapos dala ng alak, nag-usap pa kay kwentuhan, ganyan. Kaninong kasama yung babae? Sandali, itong pinuntahan nyo, itong umpukan na pinuntahan mo, ay umpukan na hindi naman sa beer house, hindi naman ba sa ano ito? Hindi naman po. Hindi naman. Kaninong kasama yon? A friend of a friend? Opo. Bit-bit lang ng kaibigan? O, pagkatapos, ayan, alam ba nung babae na ikaw ay merong girlfriend na rin? Hindi ko naman po nabanggit. Nagkausap kayo, hindi mo sinabi. So gusto rin nga talaga, nung mga oras na yon. Sige, tapos Roland, may nangyari nung ding gabing yon? Opo. Bali nung tapos ng inuman, akala ko kung ano hinihintay niya dun sa kanto kasi nakamotor po. Nadaanan ko po siya. Sabi ko, angkas ka na. Ayan ayun na. Nga po, sabi niya, parang nahihili siya gusto niya magpahinga summer. Gusto magpahinga? Ganda ng pwesto, nasa kanto. Opo. Bali pa, sasakay po yata siya ng tricycle. Ako na lang po nag-offer na hihahatid ko po siya. Kaya lang po, medyo sa kainuman na lasing din siya. Parang gusto daw niya magpahinga summer. Yun nga. Medyo iyamakap po siya sa akin ng mahigpit. Siyempre nakaangkas Di ba kailangan talaga hahawak ka? Sandali, ano ba yung pinag-angkasan niya sa'yo? Ano bang sinasakyan mo nung gabi nga? May motorsiklo ka ba? O motor po. E-bike? O baka bike? Motorsiklo. Naka-helmet ka naman? Opo.
Dalawa naman din yung dala kong helmet. Dalawa yung helmet. Sige. O pagkatapos, ayun na nga. So gusto niya raw magpahinga, nagparinig na at iyon na nga, hindi naman tumanggi. Yun nga yung pahinga na gusto niya. Yung pahinga na papawisan at mapapagod ka rin. Yun nga po. Ngayon na Dala nga. ng alak. Okay. O pagkatapos, ilang beses nangyari ba ito? Yun lang bang gabing yun o nasundan pa? Bali, nasundan din po. Kaya lang, ano na lang po, parang date lang po. Date? Parang usap lang kami regarding dun sa nangyari. Uy. Anong usap? Ano yun? Para kayo nanood ng pelikula? Paano pag-uusap ang ginawa nyo dun sa nangyari? Nangyari na nga. Kung ano yung plano namin, ganun. So, sabi ko naman, sinabi ko na may girlfriend ako. Bali, parang yung nangyari sa amin, parang one night stand? Wala lang. One night stand po. Anong sabi niya naman? Medyo na-upset siya. Parang gusto niya akong anuhin uli? Sabihin. Okay. Sabihin niya, yung parang siwalap doon sa friends niya. Naku. Na friend ko din. Baka mamaya malaman ng girlfriend ko. Doon ako nag-aalala kasi ayoko malaman. Nangyari. Okay. So, merong pagbabanta na ginawa na, sige, sasabihin ko na lang doon sa mga friends mo na ganito, ganyan. So, natatakot ka na ngayon. Ito ba mga friend na kainuman mo at mga kasama mo noon ay ito yung mga tropang tunay o ito yung mga tropang hindi mo masyado kilala? Bali, parang lang, yung tropa ko nung medyo matagal na rin po. Yung parang hindi naman sobrang close. Oo, pero ibig sabihin ko, ito ba yung tropa na marami na kayong pinagdaanan? I mean, sa mga tropa kasi meron yung mga meron yung mga mapagkakatiwalaan mo na mga sensitibong mga kwento. Lalo na yan, pagka sinabi ba sa kanila, yan ba ay kakalat agad, makakarating doon sa jowa mo o hindi? Yung set of kainumans mo nun, matagal mo nang kasama pero yung tiwala mo, hindi pa ganoon. Kaya natatakot ka. Tama? Opo. Okay, sige. So, medyo hindi pa subok ng panahon yung pagsasama ninyo. Kasi meron naman mga ganyan. Kahit pagbantaan, sige, sasabihin ko sa tropa mo, sabihin mo. 'Di ba? Malalim na pinagsamahan namin yan. Hindi naman siguro ko para ilaglag pa niyan. But of course, hindi naman tayo, hindi tayo bangko doon. Dahil meron na talagang mga subok. Kala mo, subok na ng panahon, pero ilalaglag ka. Wala nga tinatanong. Nagsasalita eh. Dumadaldal. May mga tropang ganun eh. Wala naman nagtatanong. Kunyari, kwentuhan mo naman ako tungkol kay Kuya Poy. Wala namang nagre-request na ganun. Basta lang magkikwento. Ewan ko, nangangati lang yung dila. Meron mga ganoon. Kaya mag-iingat tayo. 'Di ba, Roland? Well, anyway, kaya ko tinatanong yan dahil natatakot ka na nga. So ngayon, alam mo naman na meron kang ginawakuhan, nasabihan mo na yung babae na kasama mo sa paggawa ng kalokohan na yon at mukhang meron siyang masamang ipinaplano. Ikaw, anong plano mo? Kaya mo ba na aminin yan doon sa girlfriend mo? Yung pagkakamali mong yon? Yun nga po, Kuya Poy. Bali, iniisip ko kung aaminin ko. Kasi alam ko magagalit siya. Sigurado. Kasi, kaya minsan parang natutulero yung utak ko. Pag lumalabas siya with her friends, minsan may mga kasamang lalaki na close friends naman niya. Kaya lang, nagagalit ako minsan. Tapos parang inaanoan ko siya na huwag ka nang lumabas. Huwag ka nang sumama. Parang naano siya yung inaano sa akin naiirita. Kasi minsan, lalabas siya. Tama yung mga friends niya. Uuwi na, madaling araw. Gano'n. Ba't hindi ka na lang din kasi sumama? Hindi ka invited? Hindi naman po. Bali, meron silang talagang kaibigan talaga. Pero alam mo naman na safe naman yung girlfriend mo kapag sila yung kasama. Opo. Kaya po, siyempre hindi nawawala po sa isip ko na may mga lalaki talaga na hindi natin alam yung
yung iniisip din. Yan. Kasi nga, takot ka sa sarili mong multo. Nagawa mo eh. 'Di ba? Lalo mo naisip yan nitong may ginawa kang kalokohan. 'Di ba? Na posible pala na makaupo lang yung girlfriend kong ganun. Baka merong katulad ko rin na matipuhan siya at maghintay ako dun sa kanto. Tapos iangkas ako. Yan na. Baka baka mabingwit din siya. Lalo ka ngayong lalo ka na paparanoid, lalo ka na papraning sa nangyari. Tama? Yes po. Ayan, pero alam mo, bilang isang lalaki na unang-una itong ka-one night stand mo, ay yun lang naman talaga ang nangyari sa inyo. Ngayon, kung meron siyang, kasi alam mo ang babae, hindi naman basta yan hindi yan basta-basta ibibigay ang sarili niya doon sa lalaki na hindi niya tipo. Tama? Kaya habang nagiinuman kayo, wala pang tama yung alak. Kumbaga, naka-lock in na yung target niyan. Kumbaga, target ka na niya, nakuha ka pa niya, type ka niya, regardless kung ayun na pa nga, nahaluan pa nga ng alak, hindi basta, hindi basta nila isinusuko without emotions involved. Karaniwan sa mga kababaihan, iba yung mga kababaihan na bayaran. They do it for pay. They do it for money. Na kailangan nilang gawin dahil gusto nilang kumita ng pera. Meron kasi mga ganyan. Yes po. Okay, alam natin na mali iyon. Pero, yan yung dalawang klase ng mga babae na mga maikakama mo. Yan, yung makukuha mo yung emosyon nila, makukuha mo yung atensyon nila, at ito nga, yung naka-one night stand mo, hindi ka naman nagbayad, tama? Hindi naman po. Yun, hindi ka nagbayad sa kanya, ayan, nag-invest siya kahit papano ng ganong kabilis, at meron siyang ine-expect na something more special. Nga lang, sa ngayon, ang focus mo lang dapat ay yung girlfriend mo. Dalawa lang naman ang pwede mangyari. Malaman nung girlfriend mo mula sa ibang tao o malaman niya mula sa iyo. Ano ang mas pipiliin mo? Sa parehong bagay na yon ay parehas kang kagagalitan ng girlfriend mo. So what would you rather choose? Siguro, sasabihin ko na lang, aminin ko sa girlfriend ko yung mga nangyari. Pero wala naman feeling yan doon sa may one night stand ko kasi hindi ko naman talaga siya, kumbaga, parang one night stand lang talaga yun. At walang feeling. Pero maraming maraming mga magiging pagbabago kapag syempre inamin mo na yan. Ganun kailangan mo rin magbago. Unang-una, baka malimitahan na yung paglabas-labas mo. Kung sakaling lalabas ka, isama mo na lang si girlfriend mo the next time. Diba? Ganoon yun po, kuya ko Para walang pepwesto dun sa angkasan niya. Angkasan niya yun kung walang, kung nandun siya, walang ibang aangkas. Diba? Lilimitahan. Ganun din siya. Talaga magsusungit yan. Kailangan mo manuyo ulit. Pero it's better that way kaysa malaman niya mula sa ibang tao. Pero meron pang isang option. Yung manatiling manahimik ka na lang, pwede naman yun, at umasa, at patuloy na mapraning, maparanoid. Pero papaano naman yung araw-araw nagising mo? Papaano naman yung pag-iisip mo na baka may ginagawa rin yung girlfriend mo? Kasi nga, at any time, at any moment, para bang may bumubulong-bulong sa'yo, Roland, alam na, pag uwi mo, ganito. Alam na ng girlfriend mo, may nag-chu-chu na roon. Dumaan yung babae. Diba? Mas mahirap yun Kaya, unahan mo na. Maging tapat ka na sa kanya. Lahat naman na tao, paliwanag na lamang natin na lahat talaga nagkakamali. Ayan, pero sana yung pagkakamali mong yan ay wag mo naman ding ibato sa kanya. Doon sa isa sa mga pagkakamali natin kasi kanina, sinasabi mo na lumalabas din, may ibang set of friends din yung girlfriend mo at ikaw ngayon napapaisip kung ganun din kaya ang girlfriend ko, baka gawin niya sa akin, baka makarma ako pagka umamin ako. Hindi, wag ganun. Yung pagkakamali mo yun. Ngayon, kung wala ka naman nakikitang ganoon sa girlfriend mo mula noon, bakit magbabago ngayon? Sa mga paglabas-labas niya kasama yung mga kaibigan niya, ba't mo siya pagdududahan ngayon? 'Di ba? Ganyan. Dahil sa ginawa ko. Dahil sa ginawa mo yun. Kaya wag mong sasabihin, ikaw nga,
Pagka nagpapaliwanag ka, ganito ang mali nung iba eh. Eh ako, sige, hindi na ako masyado magiinom. Eh ikaw nga, lumalabas ka. No, hindi. Basta ikaw, kung merong hihingin sa'yo, hindi na ako lalabas muna. Ayoko ng nako, dahil nagkamali ako, gusto ko manatiling tapat sa'yo. Sa akin lang yon. Pero yung ginagawa mo, sige, okay lang. Pero pwede ba samahan kita? Kung medyo duda ka, ganyan. O kaya samahan lang kita. Kahit doon lang ako sa labas, magkasiyahan kayo sa loob. Diba? Opo. Ganun yun. You own up to your pagkakamali, ika nga. Pagkakamali mo yun eh. Yun lang, walang sumbatan na ikaw nga ganito, ikaw nga ganyan. Dapat ganoon ang pagpapaliwanag sa kanya, ha? Ayan, pero ang pinakamaganda talaga, Roland, ay aminin mo. Aminin mo na yung pagkakamaling yan kaysa malaman pa sa iba. Ha? Opo. So ngayon, bibigyan naman din kita ng pagkakataon kung sakasakali at nakikinig nga si girlfriend o kung hindi man at least makapag-practice ka na ng sasabihin mo sa kanyang statement. Kaya Roland, ito na ang pagkakataon mo. It's as if yung girlfriend mo na ang pagsasabihan mo ng sikreto na mabaho na gusto mo nang mailabas para wag nang lasunin yung isipan mo. Go ahead, Roland. Frances, matagal na rin naman tayo nagsasama, 4 years na. Naisip ko na may nagawa akong kasalanan sa iyo na hindi ko rin talaga masabi. Bali, mayroon ako one night stand. That time na pinayagan mo akong pumunta doon sa mga friends ko na hindi ko naman sinasadya na ganun talaga yung mangyayari. Humingi ako sa iyo ng kapatawaran. Kung sakaling naririnig mo to, sincere naman ako sa iyo. Kaya lang talaga hindi ko alam yung nangyari no. That night. Pinagsisisihan ko rin naman. Alam kong mali ako. Hindi ko rin naman babago yung isip mo kung ano yung desisyon mo sa nangyaring ito. Pasensya na. Sorry. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa iyo, Roland, ha? At aasahan namin, balitaan mo kami kung ano ba mangyayari. Pero ganoon talaga, dahil aamin ka, hindi natin alam kung ano magiging resulta kapag ka narinig na yan ni Frances. Let's hope for the best. Ayan, pero ayoko munang sabihin yung expect for the worst. Pero kung sakali na yun din ang dumating, kailangan mong, dahil may pagkakamali magkakaiba tayo ng tanggap. Kailangan, kung kakayanin, sana makaya sa panunuyong muli. Maraming salamat sa iyong pagbabahagi ng kwento dito sa H2H Confessions. Si Roland ng Pasig, mga kapatid. Love Question of the Day. Love question of the day, dapat nga bang hiwalayan kapag ka nahuli mong gumagamit ng dating app ang jowa mo? Ba't kasi nahuli? Yan lang. Eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Ruth Claire Reyes, para sa akin siguro kakausapin ko muna siya. Kung may tiwala naman ako sa jowa ko, bakit ako magdududa sa kanya? Kaya for me, kakausapin ko na lang muna, Kuya Poy. Kahit pa nga may dating app na, Ruth Claire ha? Okay. Eto si Maria Lourdes Narcua. Oo. Iwalayan ko na. Sigurado naghahanap na yan na makaka-fling doon. Sabi naman ni Rue Rain Faye Kagara, for me, mas maganda na pag-usapan muna. Itanong, bakit ka gagamit ng dating app kung meron namang ako? In a relationship kasi, it's better to talk with each other pagka may nakikita o nalalaman na hindi maganda. Breakup is not the reason agad. Kasi, yan, in this case, dating app, so it's better to have a talk. Yan. Kasi sa pag-uusap pa lang, doon mo malalaman yung rason behind the problem. Sa pag-uusap pa lang, doon mo makikita yung sincerity niya upon explaining his or her reason. Yan, for using such a dating app. Maganda kasi yung tatanungin mo siya, ba't kailangan pa niyan? Hindi ba ako sapat? Need mo na ba na maghanap online? Yung mga ganong mga sagot. Okay? Yung ganung mga tanong. Thank you, Rue Rain Faye Kagara. Si Sheila Marie Celeste, sabi niya para sa akin, oo,
Hihiwalayan ko na dahil hindi siya nakontento sa akin at ba't gagamit ka pa ng dating app? Yan ang mga bagay sa mga taong hindi makontento. Pag mahal ka, pahalagahan ka at huwag ipakita ang motibo na ikaw ay sasaktan. Simple lang ang sagot dyan. Hiwalayan na para malaman na ang maling nagawa. Salamat Kuya Poy. Sige na, nandito na yung Grab ko. Paalis na ako. Naghiwalay na kami. Etchos. Ayan. Si Jomer, sabi niya, hindi dapat padalos-dalos sa desisyon kasi napag-uusapan naman ang lahat ng bagay. And give another chance pa din. Dapat ipaglaban ang pagmamahalan. Lahat ng problema na dadaan sa maayos na pag-uusap at dapat huwag na niyang ulitin ito. At kapag inulit niya pa ito, doon na siya mag-isip at tiwala ang kailangan sa bawat isa. Ayan, kapag habitual na, pinatanggal mo na yung dating app tapos biglang bumalik na naman while in a relationship pa rin kayong dalawa. Ay nako, ibang usapan na yon. Si Renato C, sabi niya, hindi naman dapat nahiwalayan. Pag-usapan na mabuti at hayaang magpaliwanag rin ng partner. Sa panahon ngayong moderno na ang teknolohiya, lahat tayo ay may karapatan ng gumamit ng dating app na yan. Okay, ayan, kasi yung iba raw ay naghahanap lang ng mga kliyente. Sabi. Oo, naghahanap na ng mga kliyente sa ano yan, sa mga scam nila, ganyan. Pero ba't ka nga rin kasi pupunta pa kung scam na yung iba, no? Ayan, pero sa ngayon, ito hindi po scam mga kapatid. Dahil i-announce na rin natin ang first winner natin for today. Dalawa po ang pinamimigay natin ha. Isang 250 pesos na cash, tsaka yung isa naman ay Sulit TV Box. Ipamimigay na muna natin ang ating Sulit TV Box for today. Sumagot siya mula sa ating love question of the day, si Tess Valen Sebastian ng Hagonoy, Bulacan. Meron ka ng Sulit TV Box. Congratulations! At hindi pa po tapos ang ating pamimigay ng premyo at pamimigay ng mga maitutulong sa inyo kung sakasakali, pero wag naman sana na kailanganin ninyo ng inyong guidance sa inyong relationship dahil susunod pa ang kwento ng Dear Kuya Poy. Dear Kuya Poy, Dear Kuya Poy, magandang araw sa inyo at sa lahat ng mga palagiang nakikinig at nanonood sa Facebook Live ng 92.3 True FM sa programang Heart to Heart. Ako si Manuel, 40 years old, taga dito sa Manila. Isa akong seaman at 2 taon na akong kasal sa asawa kong si Cherry. Sa totoo lang Kuya Poy, ayoko na sana itong indahin pa. Pero siguradong sadyang nabibigatan na talaga ako Kaya naisipan ko na rin na sumulat sa inyong programa. Alam naman natin na hindi madaling kitain ang perang ipinapadala ko. Gaya ko na isang overseas Filipino worker. Panganay ako sa aming magkakapatid at sa gabay at tulong naman ng Panginoon ay nagawa kong mapagtapos sa pag-aaral ang mga nakababata kong kapatid. Nakapagpundar na rin ako ng negosyo para sa aking mga magulang bago ako magdesisyong pakasalan na ang asawa ko na ngayon na si Cherry. Pero ang akala kong okay na ang lahat ay hindi pala. Nangyari yan matapos magsimulang mamroblema ako sa misis ko dahil sa tuwing nagpapadala ako ng perang pinagpaguran ko sa barko ay wala akong nararamdamang ipon sa aming bangko. Ang katwiran ng misis kong si Cherry ay kulang pa raw ang ipinadadala kong pera sa kanya kada buwan. Mahal ko si Mrs. Kuya Poy. Pero palaisipan sa akin kung papaano niyang ginagastos ang perang ipinadadala ko given na umaabot naman sa 75,000 pesos ang napupunta sa kanya mula sa aking sahod. Isa pa sa gumugulo sa isipan ko ay dahil wala rin naman kaming anak ni Mrs. at tanging sa mga bayarin lamang sa bahay, pagkain at sa kanyang skincare napupunta ang budget na ipinapadala ko. Hindi ko alam kung bakit nagkukulang pa si Cherry o nakukulangan pa si Cherry sa gastusin namin sa bahay. Ang hindi ko lang sukat akalain ay mas matindi pa sa lahat ay nagagawa pa niyang mangutang. Oo, Kuya Poy, nangungutang ang asawa kong si Cherry. May isang beses nga
dahil gusto kong sorpresahin si Cherry ay naisipan kong kontakin ang mga kaibigan niya. Imbes na si Cherry ang masurpresa ay ako pa mismo ang nabigla matapos kong madiskubre na hindi na raw pala nakakasama ni Cherry ang mga kaibigan niya. Ayon sa mga kaibigan ng misis ko ay nag-iba na raw ang pakikitungo nito sa kanila. Sinubukan kong depensahan ang asawa ko pero napaatras na rin ako matapos kong malaman na nagagawa niyang matahin ang mga kaibigan niya sa tuwing may gustong humiram ng pera. Labis akong nasaktan sa mga narinig kong yon, Kuya Poy. Sa tuwing tumatawag at naglalambing sa akin si Cherry, kadikit na yon ang mahabang listahan ng mga utang na naman na kailangan naming bayaran sa mga iba pa niyang kakilala. Sinubukan kong kausapin si Cherry para malaman kung saan ba galing ang mga inuutang niya at saan din napupunta. Pero imbes na maliwanagan, ay lalo pa itong nauuwi sa pagtatalo. Hindi ko alam kung anong luho o kung may bisyo nga ba si Cherry pero kahit na 40 years old pa lamang ako, pakiramdam ko ay gusto ko na ring makapagpahinga at umuwi na sa Pilipinas for good. Gusto ko na rin kasing bumuo ng pamilya kasama si Cherry at hindi na mawalay pa sa kanya. Pero isang malaking panaginip lang to dahil ni isang kusing ay wala man lang na itatabing ipon ang misis kong si Cherry. Wala rin naman siyang ibang lalaki. Yan naman ang napatunayan din ng iba naming mga kaibigan. Gusto kong maintindihan at mabigyang linaw ang problemang kinakaharap ko ngayon. Maraming salamat sa pagkakataong maging tampok na kwento ang aking storya sa isa sa mga episodes ninyo sa Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Manuel. Dear Kuya Poy. At napakinggan nga natin mga kapatid ang kwentong ito ni Manuel tungkol sa kanyang asawa na si Cherry. At sa una pa lang, kung mabilisan po tayong magbibigay ng ating mga opinyon o kuro-kuro sa kwentong ating napakinggan, malinaw na malinaw po na mali naman talaga ang ginagawa nitong si Cherry at naging maluho na siya. Okay? Naging maluho na, nag-iba pa yung pakikitungo sa mga kaibigan nila dati ng kanyang mister. Pero alam nyo, ang dapat po nating maunawaan din. Let's give Cherry the benefit of the doubt. Okay? Kailangan nating maunawaan na meron ding personal na kinakaharap itong si Cherry sa pagiging magkalayo nila ni Manuel. Oo, I think Cherry is under a lot of stress. Yes, posible po yan mga kapatid Kahit na akala natin porke mapera na, malaki ang pinapadala ni mister galing sa pagsisiman ay masaya. Hindi po lahat ng mapera otomatikong masaya. Hindi po ganoon. Kaya sa tingin ko na i-divert nitong si Cherry dun sa tinatawag na retail therapy, yung stress na kanyang nararamdaman o yung pangungulila na kanyang nararamdaman. Ano po ba yung retail therapy? Okay, parang parang mamimili ka lang ng something. Pero yun nga po yun. Retail therapy, ibig sabihin yan yung mamimili ka ng mga bagay para ma-relieve yung stress mo at para mag-improve yung mood na kinaroroonan mo. Feeling ko hindi masaya si Cherry sa kanyang pag-iisa. Okay, talaga hong mag-isa lamang siya dito sa Pilipinas, malayo sa kanyang mister, ganun din naman ang kanyang mister. Okay, baka lang talaga sumusobra ang kanyang mga ginagastos o napili ang gastusan o yung sinasamahang mga kaibigan. Okay, mayayaman, baka nakikipagsabayan, hindi po maganda yan. Pero ako naniniwala na itong si Cherry ay hindi siya natural na masamang tao. Okay? She just needs help. At dapat nandun ka, Manuel, para samahan itong si Cherry. Doon sa tulong na kakailanganin niya. Higit sa perang kaya mong ipadala sa pag-akyat, panaog mo sa barko, yung presensya at yung personal na pagkalinga mo sa iyong asawa, feeling ko, iyon ang mas makakatulong sa kanya. Pero dapat itong si Cherry ay kausapin mo ng masinsinan kung saan ba nga niya nadadala yung pera? Kailangan ng disiplina Sino ba yung new set of friends na nakatagpo niya? At baka yun naman ang nagtutulak sa kanya, sige gasto, sige bili nito, sige bili niyan. Kaya malaki na nga yung perang pinapadala mo, kala mo may naiipon ka na,
nag-iba yung kanyang pinagkakagastusan din. Yan ang diferensya ng mga nakaka-receive ng ng mga blessings, porke dumadami yung nare-receive na blessings, dumadami rin naman yung gastos. So walang nadadagdag. Okay? Kaya naman sa mga katulad din naman ni Cherry, kung sakasakali nai-stress kayo, mamimili ng ganito, mamimili ng ganyan, balik tayo dun sa basic. Yung pangangailangan lang ang bibili natin, hindi yung mga gusto mo lang. Okay, pag-isipan na mabuti, mag-ipon para sa kinabukasan, lalo pa yan. Alam natin na nagpapakahirap, nagpapagal talaga sa ibang bansa, sa barko, ang asawa mo, pahalagahan natin yung taong nagpapakahirap na yon, At isa yon sa pagpaparamdam natin ng pagmamahal natin sa kanila. Yung concern tayo para sa kinabukasan ninyong mag-partner. Ganoon yun, Cherry. Hindi yan ginagawa ni Manuel just to please you. Ginagawa yan ni Manuel para sa security ninyong dalawa. Okay? Kaya naman, Manuel, in one of the, sa isa sa mga pagbaba mo, sa barko, iyan muna ang focus mo. Si Cherry muna. Hindi muna kung ano-ano mga bago mga bibilhin na naman, ayusin nyo yung finances ninyo para maidirekta doon sa kaban ang tuloy, hindi roon sa pagbabayad ng utang. Dahil masasayang ang pagod kung hindi marunong ang naghahawak ng pera. Kung kinakailangan ikaw ang humawak niyan, ikaw na lang muna. Kung kinakailangan sa magulang mo at medyo talaga may problema sa paghawak ng pera, itong si Cherry, doon na muna sa magulang mo, makitabi ka. Okay? Pwede naman yan. Alam ko, pwede naman yan. Okay, mga kapatid, dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy. At syempre, dito na nga rin po natin i-announce naman ang huling winner natin ng ating 250 pesos na cash mula sa sumagot sa ating love question of the day. Ano ba to, Margie? RG. Ayan, si RG Avengosa. Ayan, congratulations sa'yo. Meron kang 250 pesos na cash. Papaano mga kapatid? Bukas ulit magkarinigan po tayo dito kung saan kapag tanghaling tapat ay pwede kang magtapat ng nilalaman ng iyong puso. Kakausapin ka namin dito ng heart to heart. Dito yan sa H2H. Nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapo Poy, dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.